Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nagbabago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon." Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y naggalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. "Bukas ang kalangitan," sabi niya, "at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos." Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban, na nananalangin naman ng ganito, "Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito." At pagkasabi nito, siya'y namatay, kasang-ayon si Saulo sa pagkamatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nag-iisa lang si Esteban sa gitna ng Sanhedrin, pero matapang siya. Sa halip na siya ang inaakusahan, siya ang nag-akusa sa kanyang mga leaders. Tulad ng dating mga leaders ng bayan, sila ay matigas din ang ulo. Hindi sila nakikinig sa mga pinadala ng Diyos. Tulad ng mga ninuno nila, kinakalaban din nila ang Espiritu Santo. Pinatay nila ang mga propeta. Pati ni si Jesus, ang matuwid na pinadala ng Diyos. Sayang, binigyan pa naman sila ng mga kautusan na binigay ng anghel, pero hindi nila ito sinusunod. Natural, malaki ang galit ng mga tao at ng kanilang mga leaders sa mga maaanghang pero totoong akusasyon ni Esteban. Habang nangingit-ngit sila sa galit, nagkaroon ng pangitain si Esteban. Nakita niya si Jesus, ang anak ng tao, nakaluklok sa kanan ng Diyos. Sinabi niya ang pangitaing ito at lalong nagalit ang mga tao. Sa pagsasabi na si Jesus ay nakaluklok sa kanan ng Diyos, sinasabi niya na si Jesus na nga ang Mesiyas, ang pinili ng Diyos. Hindi ito matanggap ng mga tao. Para sa kanila ito ay paglapastangan na sa Diyos. Kaya kinaladkad nila si Esteban sa labas na at binato. Nang matay si Esteban,
na tumutula din kay Jesus. Pinaubayan niya ang kanyang kaluluwa sa kamay ng Diyos at pinatawad niya ang pumapatay sa kanya. Isa sa mga tao na sumang-ayon sa pagpatay kay Esteban ay si Saul, na siya ang magiging Pablo. Maaring minor de edad pa siya noon. Kaya si Saulo, kaya hindi siya maaaring sumaway sa pagbato kay Esteban. Pero siya ay nagbantay ng mga balabal ng mga taong bumabato sa unang martir ng simbahan. Nagiging violent na ang oposisyon laban sa mga Kristiyano. Sa kaso ni Pedro, siya ay pinagalitan lang at binigyan ng warning. Pagkatapos sila binilanggo at pinalo. Ngayon nagsimula na ang pagpatay sa naniniwala at nagpapahayag kay Kristo. Tumigil ba ang mga Kristiyano sa harap ng lumalalang pag-uusig na ito? Masusubaybayan natin sa susunod na kabanata na mas lalong tumatag ang pananampalataya nila at mas lalong lumaganap ang magandang balita. Kaya may kasabihan, the blood of martyrs is the seed of the faith. Mas lalong umuusbong ang pananampalataya kapag naibubuhos ang dugo ng mga martir. Ito ay nagsisilbing pandinig sa paglago ng kaharian ng Diyos. Sa mga sulat ni San Pablo, kanyang inamin na siya ay naging bahagi ng pag-uusig ng mga Kristiyano. Pero ngayon, siya na ang nagpapahayag ng mabuting balita. Ang dugo ni Esteban ang nagpunla ng pananampalataya sa puso ni Pablo, na noon ay hindi pa man siya kilala. Hindi sayang ang pag-aalay ng buhay kay Kristo. Hindi sayang ang mga pagsisikap, ang mga pagod, ang mga pawis at ang mga luha na ibinubuhos para sa pananampalataya. Ang ating pananalig sa Diyos ngayon ay galing sa mga pagsisikap at mga dugo ng mga nauna sa atin. Ipinagdiwang na natin ang 500 years ng ating pananampalataya sa Pilipinas. Sa loob ng 500 taong ito, binuhos ang mga dugo, mga pawis, mga luha ng mga nauna sa atin. Kaya tumatag at nagkaugat ang pananampalataya sa atin. Pasalamatan natin ang mga ninuno natin na nagpunla ng pananalig at pagmamahal sa Diyos sa ating bayan. Salamat o Diyos sa mga naunang saksi ng pananampalataya. Kapag kami ay nagkaroon ng kahirapan sa pagsasabuhay ng mga aral ni Kristo, ipaalaala mo sa amin ang mga martir na noon at hanggang ngayon ay naninindigan para kay Kristo at sa kanyang mga aral. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.